Praise God. Praise God. Go. It's good all the time and all the time. God, it's good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po idudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Bansalan sa probinsya ng Davao del Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Bansalan. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Bisaya at sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing naso. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata. Ang talata po ay 31. Kung ang aking aral ay di papakinggan, at ang kautisay hindi iingat. Kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautusay hindi iingatan. Kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautusay hindi iingatan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harap. Kami po ay maamin na kami ay makasalanan. Kaya ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos sa tumigi sa krus ng Kalbaryo sa Lumini at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din po ay dinudulog sa iyo, ang bayan ng Bansalaan sa probinsya ng Davao del Sur. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Bansalaan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Bansalan. Maraming salamat po. Aming pag-asa, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus sa ika-6 na kabanata, mula unang talata hanggang ika-9. Sinabi ni Yahweh kay Moses, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinitirhan nila roon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Egyptian. Di ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israeli. Ako, si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Egyptian. Ipapadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay.
paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Ituturing kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Egyptio. Dadalhin ko kayo sa lupain ipinangako ko kina Abraham, Isaac at ako, at iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaran. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa pagkakataon po ito, ating tatalakayin ang manatiling manampalataya sa gitna ng matinding pagsubok. Alam niyo po, napakahalaga ng ating pananampalataya ay ating tinataglay sa bawat hakba ng ating buhay. Kapag tayo ay nanghihina at hindi na makita ang pag-asa dahil sa tindi ng hirap, ang pangako at pagkakakilanlan ng Diyos ang nananatiling sandigan ng ating kaligtasan. At ito'y posible na tayo ay nanghahawakan sa ating pananampalataya, walang iba kundi ang kanyang salita. Naranasan nyo na ba na mawala ng lakas na maniwala? Yung dinalaw ka ng sunod-sunod na problema sa pamilya, sa kalusugan, sa pananalapi, na kahit may magandang balitang dumating, di mo na magawang magalak. Pakiramdam mo ay bingi na ang langit sa iyong mga panalangin. Yun pong ating binasa, makikita natin ang mga Israelita ay nasa kaparehong sitwasyon. Sila ay nasa ilalim ng malupit na pang-aalipin ng Parao. Si Moises ay nagdala ng mensahe ng kalayaan mula sa Diyos. Ngunit ang sabi ng versikulo 9, ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaran. Alam niyo po kapag tinignan natin kung paano kumikilos ang Diyos, magiging maliwanag sa atin na ang pananampalataya ay bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano po? Nagpakilala, makikita po natin sa versikulo 2 at 3. Nagpakilala ang Diyos. Ako si Yahweh. Sa gitna ng reklamo ni Moises at ng hirap ng mga Israelita, pinagbago ang Diyos. Sinabi niya, ako si Yahweh. Ang pangalang Yahweh ay nagpapakita ng kanyang pagiging tapat, walang hanggan, at laging kasama ng kanyang bayan. Nagpakita siya kina Abraham, Isaac, at Jacob bilang El Shaddai, ang makapangyarihang Diyos. Ngunit ngayon ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mas malalim at personal paraan. Alam niyo po, yung sukat ng ating pag-asa, nakadepende sa ating sitwasyon. Kundi sa kung sino ang nangako. Kung ang Diyos ay nangako sa iyo, ay ang Yahweh na tapat sa kasunduan, hindi siya mabibigo. Ito po yung kagandahan ng kanyang pagpapakilala ng kanyang pangalan. Na ang ibig sabihin ng Yahweh, ako ay si, ako nga. I am that I am.
Alam niyo po, napakahalaga that we know God in a personal way because this is giving us the ability to believe and have faith. Kasi alam niyo kapag tinignan natin ang katapatan ng Panginoon ay base sa kanyang pagiging siya. Yung mga kasunduan na kanyang binitiwan sa mga naglilingkod sa kanya, ginaganap niya. Sinabi ng Diyos na narinig niya ang daig ng bayang Israel at hindi niya malilimutan ang tipan na kanyang ginawa. Napakahalaga po na ating maunawa na siya ang gumawa ng tipan. Ipinapaalala ng Diyos. Gusto ng Panginoon na ipinapaalala. Ano po? Kasi naaalala niya. So yung pag-aalala ng Diyos sa Biblia ay hindi nangangahulugang nakalimot siya at biglang naalala. Ito ay nangangahulugang dumating na ang takdang panahon para kumilos siya batay sa kanyang pangako. Ito ay nakakatuwa na kaisipan sapagkat ang sabi kasi ng Panginoon, ipaalala niyo sa akin ang aking mga pangako. Ay, nakalimutan niya? Hindi. Kung hindi, sa ating pagbanggit ng kanyang mga pangako. At kapag dumating na yung takdang panahon nito, gaganapin ng Panginoon sa kanyang kalooban at sa kanyang panahon yung kanyang mga ipinangako. Merong 7 gagawin ko. Ano po? May 7 pangako ang Panginoon na makikita natin mula versikulo 6 hanggang 8. Inulit-ulit to ng Panginoon. Hindi niya sinabing, kung tutulong kayo, ililigtas ko kayo, no? Ang kaligtasan ay purong galing sa Panginoon. Ano po? Yung una niyang sinabi, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap. Mga kapatid, kung tayo ay may dinaranas na pagpapahirap, ano, isa sa mga nakalulungkot na pangyayari sa kasalukuyan, ang pagpapahirap ay dinaranas sa loob ng tahanan. Nakalulungkot po. May mga kabiyak, may mga anak ang nagtatapat na sila ay nakakaranas ng pagpapahirap sa loob ng tahanan. At may mga pagkakataon, alam niyo, ito yung mga tao, kapag inanyayahan natin na dumalo sa gawain, pakisa sa mga pagtitipon, hindi madali para sa kanila kasi yung pagpapahirap nararanasan nila sa loob ng kanilang tahanan. Ano po? So, may pangako ang Panginoon. Ililigtas tayo sa pagpapahirap. Ikalawa, kayo'y palalayain ko mula sa pagkakaalipin. Alam niyo po, isang malungkot na bahagi ng pagkakaalipin ay hindi dahil sa ito'y nagagawa o ito ay nararanasan na pagpapahirap. Kung hindi, ari itong mga bagay na nakasanayan na imbis na maging kalayaan nangyayari, nagiging sakit, nagiging pagkaalipin at
Mga kapatid, may pangako ang Panginoon. Tayo'y palalaya. Katlo, ipapadama ko sa kanila ang gat ng aking kamay. So ipangako niya para sa mga kaaway kasi labis din yung pagpapahirap ng mga ito sa mga Israelita. Ano? Kaya ang pangako ng Panginoon, parurusahan ko ang mga dapat. Ituturing ko kayong aking sariling bayan. Samantalang wala namang ibang kinakalinga talaga ang Panginoon sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Kung hindi ang mga Israelita, gayon paman ang maliwanag na pagsambit ng Panginoon ng pagturing sa kanila bilang bayan ay nagpapatunay nung katapatan sa kanyang pangako. Ano po? Yung sinabi natin kanina, kapag ipinangako niya, gaganapin niya. Ikalima, ako ang magiging Diyos. Nakita na batid ng mga Israelita sa pamamagitan ng mga bansa na nakapaligid sa kanila. Nakita nila na inaalipin ng mga Diyos-Diyosan ang mga bansa. Ano po? At sa pagkakataong ito, nung sinabi ng Panginoong Yahweh na ako ang magiging Diyos nyo, ipinapahayag niya ang pagkakaiba niya sa mga Diyos ng mga bayang nakapaligid sa Ikaan, dadalhin ko kayo sa lupain ipinangako. So, yung paghahatid, ito po ay isang dakilang karanasan, pribilehiyo. Alam natin na 40 taon sila naglalakad sa ilang, pero walang nabalitang sandalyas na nasira na upod. 40 taon, pero walang nagsabing nagutom. Walang namatay sa gutom, liban na lang doon sa mga sumpa na kanilang dinanas kasi sobrang pagkagahama nila. Ikapito at ikahuli, iyon ay bibigay ko sa iyo. Hindi lang basta dadalhin sa lupang pangako, ipagkakaloob pa ito sa kanila. Ang kaligtasan at katiyakan ng ating buhay ay nakasalalay sa gagawin ng Diyos at hindi sa ating sariling kayang gawin. Si Jesus sa krus ay nagsabi rin ng naganap na. Ang tagapagligtas ang gumawa ng paraan para sa atin. Alam niyo po, may katotohanan yung panghihina ng kalooban. Dito sa versikulo, nagtatapos yung ating text. Sa isang malungkot, ngunit totoong sitwasyon, ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob. Madaling husgahan ng mga Israelita at sabihin kulang sila sa pananampalataya. Ngunit ang matinding kahirapan ay may kakayahang piringan ang ating mga mata para hindi makita ang katotohanan. Kaya alam niyo po, pinapayagan ng Panginoon na tayo'y malagay sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Pero may kagandahang loob ang Diyos. Ang kamanghamanghang bahagi ng kwentong ito ay hindi pinatigil ng Diyos ang kanyang plano dahil lamang sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao. Tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako at inilabas sila sa Ehipto. Anong ibig sabihin? Kung nanghihina ang ating pananampalataya, huwag tayong lumayo sa Diyos. Ang kanyang biyaya ay sapat, mas malaki, kaysa sa ating pagdududa.
Kaya kung hindi mo na kayang hawakan ang Panginoon, siya ang hahawa sa iyo. Sa panghuli, dapat nating maunawaan na yung mga paraon sa ating buhay ngayon ay maaring maging matigas ang ulo. Ang mga problema ay maaring tila mas lalong nagiging mabigat habang ikaw ay nananalangin. Ngunit pakinggan mo ang paalala ng Exodo sa ika-6 na kabanata. Ako siya. Huwag hayaan na ang matinding kahirapan na nakikita ng iyong mga mata ang magpabura sa dakilang pangako ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay nagpalaya sa Israel. Ay siya ring Diyos na buhay na tapat sa iyo ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoon. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkatunay kayo ay kayo. Tapat kayo sa inyong mga pangakong binitiw. Kami po'y nagpapakumbaba sa mga pagkakataon na hindi namin tunay na pinanghahawakan ng mga pangako, lalo na sa mga pagkakataon na kami dapat nanghihina dahil sa mga sitwasyon na nagaganap sa amin. Kasama na, Panginoon, yung mga pagpapahirap at yung mga maling desisyon na aming nagawa. Dasal namin ang paglilinis, pagbabago at pagsasaayos. Hayaan mo kaming ihatid sa iyong katwiran at katotohanan upang kami lumakad sa iyong kabanan. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Bansala sa probinsya ng Davao del Sur. Aming panalangin, Panginoon, ang katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Bansalan ay patuloy na magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, pag-iibigan at pagkakaisa. Makita ito ng Santong Espiritu na dahilan upang ganapin ang pagtatatag ng alta ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Bansalan. Kami po'y nananalig, you will send a fire of revival sa buong bansa. Yan, maloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dasal din namin ang kaunlaran na dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ang aming panalangin tunay, Panginoon, mapawi ang lahat ng gawa ng kaawa upang matupad namin ang pangako mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang iyong patuloy na pagbabantay sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na naghahari sa aming gobyerno, sa aming panalangin. Malansad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at mapangyari ang iyong Lord. As we also pray, Panginoon, sa fulfillment ng purposes sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Kasama ang mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, ihatid mo po sila sa pagkakas upang tunay maihatid ang mga lugar kung nasaan sila sa iyo. Panan. As we also pray and ask your commitment sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House for Church Renewal, Asia Pacific International Institutes,
Ikaw po magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang magtagumpay para sa iyo. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po mga bayang ito. Dumaloy ang kaluwalhatian ng kapangyarihan. Ngayon din sa Hong, sa Macau, sa Thailand. Lord, ilusan mo ang mga bansa nito. China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. Lord, we declare the fire of revival sa mga bayan as we claim the fulfillment of your purposes sa mga lingkod mo na patuloy na gumagalaw ng kato. Maraming salamat. Excited kami na tanggapin at ganapin ang iyong dakilang kalooban sa pangalan ng Ama. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Kaya ano pagsalita ko subas ng Panginoon sa isang. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of this. I declare the sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and not made part with a new feeling and with the flourishing Jesus. Amen. 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 Hanggang sa susunod, sama-sama nating i-declare. Pilipinas, God bless big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise